Natatakot ba sa SMB ang mga teams na nasa ibabang standings at susubukan nilang gawin lahat para lang hindi nila to makaharap sa quarterfinals dahil ayaw nga raw nila magkaroon ng early exit o yung tinatawag nila na early bora? Sa pagkakaalam ko, may dalawang teams ngayon ang posibleng malaglag pababa sa top 8 at kung sino man sila na yata ang pinakamalas na team sa balat ng lupa na siyang maagang makakalaban ng San Miguel Beermen. Hindi tayo maka-SMB pero kitang-kita ko kasi kung paano kinakain ni Junmar hindi lang ang shaded area kundi pati ang lahat ng big man ngayon sa All Filipino. Tara, pag-usapan agad natin. Gaya ng nakikita nyo sa standings na to, ang Converge, Ross at TNT ay nagtatabla-tabla na nakakuha ng 6-4 win-loss record. Pero sa tatlong yan ng Converge ay meron pang remaining game laban sa San Miguel. Sa ngayon, itong NLEX ang umaakyat para sa twice to beat advantage pero hindi pa yan dyan nagtatapos. Ang San Miguel, meron pa ring natitirang games laban sa Converge at Northport. Kapag ang Converge nanalo laban sa SMB, Magnolia or Ginebra ang makakaharap nila at ang makakalaban ng SMB sa quarterfinals ay Meralco. Pero kapag natalo naman ng Converge, sila ang papalit sa last spot ng Meralco at ang SMB pa rin ang makakaharap nila. Mukhang sobra-sobra nga talagang kamalasan ng Converge at Meralco kasi ang SMB makaka-twice to beat advantage na kahit isa lang sa dalawang remaining games ang may panalo nila. Mas lalo pa kung ma-sweep ng SMB ang dalawang games nila. Ay nako. Kaya ako nasabing malas kasi kahit hindi maka-twice to beat ang SMB, mahirap pa rin silang talunin. Isipin yung mga quiz na healthy Junmar lang sapat na. At sa mga SMB fans dyan, aminin na natin na si Junmar lang naman talagang buong threat ng opensa sa PBA. Si CJ Perez, parang bonus na lang yan. Kapag umandar ng dalawang yan sa court, sila na ang pinaka-unstoppable na duo. Pero bigla ko rin naisip na mas exciting siguro kung mananatili lamang sa top 8 ang Meralco para magkaroon ng matinding rematch sa All Filipino na this time na mas mapapaaga lang ang paghaharap. Diba last year sila din yung nagkaharap sa finals? At tinalo ng depensa ng Meralco ang SMB na siyang dahilan din kaya naparevamp tuloy ang SMB at nanguhan na kung sino-sino na lang after ng finals na yon. Of course, dinala din ni New ang Meralco to the next level. Sa panahon ding yon, maganda ang pagpapatakbo ng defensive scheme ng Meralco at basang-basa na nila yung tapon kay Junmar strategy ng SMB. Pero this time nag-iba na dahil nagdagdag na sila ng mga shooters habang ang Meralco masasabi ko na nag-iba na rin ang dati nilang laruan. Consistent naman yung numbers ni New, ni Bong Quinto, ni Banquero. Pero medyo iba lang talaga, lalo na ngayon na wala si Alain Maliksi. Kumpara sa dating lineup, mas pilay pa sa ngayon ang Meralco. Kapag sila ang nagkaharap laban sa SMB, isa lang masasabi ko. Ngayon pa lang good luck na sa kanila. Tsaka same old roster pa rin. Ang nadagdag lang si CJ Cancino. Sa palagay ko nga ang SMB na nga ang makakakuha ng top seed. Dapat talagang kabahan ang Meralco. Syempre, revenge match na to. Inaasahan ko na gagawin nilang lahat para makabawi. Lalo na yung si Cliff Hodge. Ngayon naman itong Converge. Kapag Converge ang makakaharap ng SMB, rematch din to gaya nung nangyari last two conferences na nagawa nilang paabutin pa nga up to game 5. Lalo na ngayon na meron silang mga quality big man na gaya ni Justin Baltasar, Justin Arana. Meron pa silang sabihin na lang nating umabot sa playoff si Mikey Williams. Mukhang mapapalaban ng San Miguel ngayon Kung kaya nilang mapag-aralan kung paano patumbahin na nag-iisang krake ng SMB, may 50% chance na kaya nilang wasakin ng pace. Muntik na nga nilang madali ang SMB noon. Paano pa kaya ngayon na mas marami na silang pyesa? Kung totoong magaling, walang dapat iwasan. Ang ayaw kasi nila, yung mas mapapaaga ang kanilang exit sa PBA. Mas maganda yung hindi ka strategic sa playoffs para talaga malaman kung sino matapang. Kasi ang totoong magaling, walang inurungan yan. Kahit sino, pwedeng kalabanin. Kasi kahit pa nag-champion ka, pero bunga lang ng ganitong strategies, hindi ikaw ang totoong magaling. Ang totoong magaling ay yung kahit sino ang makakalaban nyo or mapapaaga man ang clash nyo sa mga big teams at nagawa nyo silang talunin before top 4. Ikaw ang totoong kampiyon.